Okay, so gusto ko lang pakita sa inyo kasi magre-refill tayo ngayon nitong Japanese mustasa natin or yung tinatawag nilang Mizuna. So isa yan sa mga karakteristik ng Mizuna, yung corrugated. Hindi ko siyang corrugated tawag nito, basta parang ayun kakaiba yung dahon niya. Pero may konting anghang siya na parang mustasa, may konting anghang din naman yon. Ito medyo maliit pa kaya ayos pa, pero ito kitang-kita nyo malaki na. At naibibigatan na rin siya sa sarili niya. Isang problema na nakikita ko dito ay yung pag-refill. Yan, pag-refill. Yan. Sa sobrang haba at kapal ng ugat. Palagay ko, pag tagal-tagal pa, katulad nung huli nating inalagaan na umabot ng 4 months yata, ay hindi niya na kayang suportahan yung sarili niya sa ganitong setup. So yan, naputol ko pa nga to dahil nahihirapan akong ayusin siya eh. Tsaka mabilis na rin siyang umubos ng nutrients. Nasaan na ba yun? Parang nasa kalahati na sila nitong 1.5 liters. So, posible, pwedeng gawin ko kasi mag-harvest na lang din ako ng mga dahon para siguro mabawasan yung consumption niya. Pero dun sa na-experience ko, kung nakita nyo yung dati nating Mizuna na nakatanim sa lupa, gumagawa pa siya ng ibang sanga dyan, tapos doon siya gumagawa ng panibagong dahon. So parang nagbabranch out siya based doon sa na-experience ko. So tanggalin na natin to dahil naputol ko na. So pag tagal-tagal, talagang lalaki pa siya. Malaki pa yung ilalaki niya dyan. Kaya iniisip ko rin sana ilipat na siya dito, pero hindi pa to fully napatay itong mga lemon basil ko dito eh. Tsaka pwedeng magpatubo lang tayo niyan para kunin lang natin yung mga seeds. So possible gawin ko rin 'yon. So ayan. Ang laki na niya. So baka kuha tayo dito ng konti tapos gawin nating stir fry. Stir fry so, gisa-gisa lang nitong Japanese mustasa natin. Yun lang naman na pakita ko lang sa inyo yung isang problem pag dito nyo rin tinanim yung Mizuna kung may Mizuna man kayo. Napakalaki nung root system niya at pwede pa siya mag-branch out. Ang maganda lang dito sa Mizuna, pwede kang mag-harvest ng harvest. Itong mga outer leaves, pwede mo i-harvest ng i-harvest para gumaan siya. Yun na lang din yung gagawin ko. And titingnan ko kung mape-prevent doon yung pag-consume niya ng mabilis ng nutrient solution natin. Pero anyway, goods naman siya overall. Hindi ko lang alam kung nandito na yung ugat niya sa ilalim. Mukhang wala pa naman. Tingnan natin. Ayun, banda dito na yung ugat niya. Ayan. Kikita niyo ba gumagalaw? Ayan. Banda dito na yung ugat niya. So, hindi ko sure kung aabot pa siya hanggang pinakailalim. Malaman natin yan habang inaalagaan natin siya. Pero sa ngayon, sinabi ko rin sa inyo na baka bad idea ilagay siya sa ganitong setup. Pwede siguro yung nakabaliktad yung takip, yung puputulin mo tong 1.5 tapos nakabaliktad na lang siya kasi mas madali siyang diligan sa ganung setup. Pero yung nakahang ng ganito, I guess it's a bad move sa side ko. Pero sige, harvest muna natin to, isipan na lang natin ng ibang way para patubuin siya. Yun lang. Bye-bye.